Dear DJ Cory, gin-surprise ko ang nobya ko sa boarding house niya, pero ako ang na-surprise. May iba na gali siya. Ginhaboy niya ang 8 years namon nga daw basura lang sa isa ka lalaki nga bago niya lang nakilala. Itago ako sa ngalan nga Ron. Halin ako sa isa kapigado nga pamilya gani bisan na gamay nga bagay na appreciate ko na. Ako ang type sang lalaki nga porsigido, seryoso, may diskarte sa kabuhi, may ambisyon, kaglabaw sa tanan, may kahadlok sa Diyos. Ang girlfriend ko, 8 years na kami. Itago ito siya sa ngalan nga Kimi. Siya ang first girlfriend ko. Naluyag ako sa iya kay halos tanan nga ginapangita ako sa isa ka babayi ara na sa iya. Guwapa, mahinhin, kag mabuot sa iya isig ka tawo. Pareho kami nga taga Iloilo. Isa ka barangay lang ang kalayo namon sa isa kag isa, gani hapos sa akon nga kadtuan siya permi. 4th year high school kami sadto nangin kami. Kag sang nagtungtong kami sa college, hindi man kami nangin classmates pero parehas kami sang school. After sang amon nga graduation, nagtrabaho siya dayon sa isa ka private school. Galing 3 times a week na lang kami nagakitaay. Kay permi ako out of town tungod man sa trabaho ko. Ang iya tatay former teacher sa nahambal ko nga private school, gani dasig siya nga nakasulod sa obra. Tungod sini nagkuha siya sang boarding house sa city. Ako naman nag-rent sa apartment upod sang utod ko kag bana niya nga ginabuligan ko pa eskwela. Sa 8 years namon nga pag-updanay bilang mag-nobyo kag magnobya, okay man. Malipayon kami, talagsa lang kami nag-aaway, pero dali lang mapatch up. Kung may away man, dali lang mapatch up. Sunggudanay sa gamay mga nga bagay, nga ginakadlawan lang man gani namon kung mag-peace na kami. Basta, sobra ko kapalangga ang girlfriend ko. Gani kada mansari kag anniversary namon, tanan ginahimo ko para lang mapalipay siya. Wala ko ginamain ng gastos. Basta happy siya, ginakaya ko. Gusto ko ipakita sa iya kung ano ko siya kapalangga. Kag kun ano siya kaimportante sa akon. Ganisang permi na kami layuan ay tungod sang amon trabaho, didto na kami umpisa nga nagka-problema. Amat-amat na nga nagguluwa ang mga diferensya, ang mga bagay kung sa diin wala kami nagkaintindihan ay. Ini ang rason sa masami namon nga pag-away. Pero syempre, ako permi ang nagahimo sang move para mangin okay kami. Bisan kapoy ko sa pag-drive halin out of town, ginasugat ko pa siya sa ulobrahan niya para i-date. Kag idulong sa iyang boarding house. O kon sa ilabalay, kung gusto niya makita ang parents niya. Every time na wala ko biyahe sa out of town, nagabawi gid ako sa iya. Ginapakita ko sa iya nga nagakadula ang stress kag kakapoy ko sa obra basta upod ko siya. By the way, close ako sa mga parents niya kag boto gid sila sa akon. Nanay kag tatay naman ganing tawag ko sa ila. Kag masami ko mabatian si nanay nga nagapasalamat sa tanan nga bagay nga naobra ko para kay Kimi. Pero samtang nagadugay ang amon nga pag-updanay ni Kimi, nabatsyagan ko nga nagabag-o siya. May lain na sa attitude niya, hindi na siya parehas ang una. Before, may mga bagay nga gusto namon himuon pareho, mga lugar nga gusto namon kadtuan. Pero subong, lain ang trip niya. Nangin irritable man siya kung updanay kami. Ang feeling bala nga ara siya sa tupad ko, pero ang iya pinsar nagalagaw kung diin-diin. Masami siya nga nagalantaw sa cellphone niya, nga bisan ginaistorya ko siya do, wala lang siya kabati. Or delayed ang response niya. Kung sawayon ko siya, sigurado mabaisay gid kami. Nga mahulog lang sa away. Gani kis ginapabayaan ko lang, kaginalingaw ko man ang kaugalingon ko. Ginarason ko lang sa pinsar ko nga basi stress lang siya sa trabaho niya or ara lang ang iya. Sang una, pwede ko pa mabuksan ang Facebook niya. Kagamuman siya sa akon. Pero ginisla niya ang password niya.
Ang cellphone niya, wala niya na ginapauyat sa akon. Kung may ginaistorya siya, nagapalayo siya. Kung kisa, nagakapikon man ko, kay nahidlaman ko tani sa iya eh. Especially kung nagadugay ako, duha, asa 3 ka adlaw out of town. Dahil kung updanay kami, do wala lang gihapon, do hindi ko lang sa upod, do ako lang gihapon isa. Bisan sa pag-chat kag text, may nagbago sa iya. Sang una, kung mag-chat or text ako, dayon niya reply. Kung kisa, daw mabasa niya pa ang pinsar ko. Pero subong, dugay na siya mag-reply. Kisa gani scene pa, pero wala naga-reply. Sang una, kada gabi naga-video call pa kami, bisan ara lang ko sa city. Pero subong wala na. Kung ginapamangkot ko siya, kung nga wala niya ginasabat ang call ko, ginareplyan niya ako sang, kita ay natagin na, makita ay pagita. Kung ginapamangkot ko siya, kung anong ginaubra niya, nga wala niya masabat tayo ng text or chat ko, sabto niya ko sang, kaya gidaw, di man guru pwede nga, kadaulag ko lang, report ko simo. Kasakit lang sa dughan nga ang girlfriend ko nga puwerte ka sweet kaga-caring sang una nagbago na. Gina-analyze ko man syempre ang kaugalingon ko. May sala bala ako nga naubra? Naglaway na bala ako? Nga bisan halok daw hindi niya ko kaya halukan? Pilit ko siya nga ginaintindi kaya ginapalawi ko gidang pasensya ko sa iya. Palangga ko siya eh. Gina-justify ko lang sa kaugalingon ko nga amugid man agurong mga babae, moody. Base tabuan lang bad mood siya every time mag-updanay kami. In fairness naman sa iya, may time man nga sweet man siya sakon, kag mayo man ang updanay namon kung may date kami. Pero lain gid. May nagbag-o gid. 2 days before our anniversary, ginpreparahan ko gid ang regalo ko para sa iya. Nagbakal ako sang dako nga box, kagit disanyuhan ko. Oo, ako mismo ang nag-design kay may skill ako sa hand painting. Ginutihan ko gid. Ginpuno ko ang box sa mga bagay nga balaan ko nga ma-appreciate niya. Wala ko gin-mind nga halos maubos ang isa ko ka bulanan sang pamakal sa mga regalo ko para sa iya. May mga paborito niya nga beauty products, paborito niya nga cologne, mga chocolates, chicheria nga pwede mabalon sa school kung nag-aubra siya. Kag ang cellphone nga handom niya gid baklon worth almost 18,000. Para sa akon, bali wala ang gasto. Priceless para sa ako lang makita ang kalipay sa itsura niya. Inabala nga nagatumbo-tumbo siya nga nagahakos kag nagahalok sa akon kung mabuksan niyang regalo niya. Hindi bala nga kung pwede mo man lang mahatag ang tanan sa tao nga palangga mo yatag mo gid. Palangga ako gid si Kimi. Para sa akon, siya lang ang babae nga gusto ko pakaslan. Kag makaupod hasta madula na kami pareho sa kalibutan. Sa adlaw sang 8th anniversary namon, gin-surprise ko siya sa boarding house niya. Gin-cut short ko ang engagements ko out of town. Pero ginhambalan ko siya nga, sorry gid babe, hindi gid ko kapuli sa anniversary ta kay damo gid ko lalagson sa sales. Okay. Amo lang ng sabat niya. Feeling ko nagsunggod siya, which for me is more exciting. Sigurado gid nga ma-surprise siya kung makita niya ko nga bit-bit ang dako nga box sa mga regalo ko sa iya. Ang regalo nga pinangabudlayan ko nga i-hand paint. Ang regalo nga ginpanumduman ko gid sang maayo. Okay naman, na-surprise man siya. Happy man siya sang nabaton niyang regalo ko. Naghalok siya, naghakos, nag-thank you sa akon. Pero hindi na parehas ang unang reaksyon niya. Ang masakit pa, sa dason ko nga pagbisita sa boarding house niya, nakita ko ang box. Ang box nga ginpulawan ko nga i-hand paint, nga ara sa kilid sang hagdan, puno sang basura.
Dugin kumos ang dughan ko. Nagayuhom lang ko pero nagatulo ang luha ko sa sulod. Daw nang luya ako. Pero gintry ko gid nga pabakuro ng kaugalingon ko. Ginpamangkot ko siya in a calm way ginobran niya nga basurahan ang box nga decorate ko para sa iya. Ang sabat niya, temporary lang man daw. I-transfer niya man ko ng basura sa plastic. Pero para sa akon, hindi dapat. Kung may importansyang isa ka bagay nga ginhatag sa imo, himuon mo ayhan nga basurahan. Wala na lang ko nagbais para hindi kami mag-away. I mean, 3 times a week lang kami nagkakita ay gusto ko happy kami. Hindi ko gusto nga magubang moment namon sang baisay lang. Samtang nagalakat ang mga inadlaw, nagalain na gid man ang treatment sang girlfriend ko sa akon. Oo, nagsulod sa pinsar ko nga siguro may bago na siya. Pero wala ako nag-dare nga sukmaan siya. Kay for sure, awayan lang namon. Kag for sure, kung may ara man, i-deny niya man gihapon sa akon. Hindi madula sa kaugalingon ko ang mga duda. Gani ako na mismo ang naghimo sang pamaagi para matukiban ang kamatuoran. Adlaw sang month sa rin namon, nag-text ako kag nag-greet sa iya. Dala abiso nga hindi ako makapauli. Pero sa tuod lang on the way na ako sa city halin out of town para sorpresahon siya. Siyempre may dala ako nga pasalubong. Pag-abot ko sa boarding house niya, nasugata ko ang boardmate niya sa puwertahan. Hambal ko, "Shh, ipos ka lang ha. Sakaan ko, nubiya ko to. Wala sa balong ari ko. Mansari naman subong." Daw nakibot siya, pero nagtango lang siya sang ulo niya. Pag-abot ko sa kwarto sang girlfriend ko, ginliso ko sang mahinay ang doorknob. Wala na lock. Dayon ginbuksan ko sang amat-amat ang puwertahan para tani magsinggit sang surprise! Pero ako ang na-surprise sa nakita ko. Tungod sang nakita ko, wala na ako makahambal. Dugin basyahan ako sang isa ka drum nga ice kag na-freeze sa ginatindugan ko. Nakita ko ang girlfriend ko nga may hulid nga lalaki. Ang lalaki nga wala sang bayo nga pang ibabaw. Samtang ang girlfriend ko nakasando lang kag naka-shorts. Nagahigda siya sa dughan sang lalaki kag ginahalok-halukan sang lalaki ang ulo niya kag bibig. Ka-sweet sa ila. Sobra ka-sweet nga wala nila mabatsyagan nga may tawo na galing nga nagalantaw sa ila. Nabatsyagan lang nila ang presensya ko sang nabatian nila ako nga nagapisngo-pisngo, nagatulo ang luha. Dito ko nabalaan. Nga dugay nagali ako ang ginatunto sang girlfriend ko. Pero bago pa magdulom ang panulo ko, nagtalikod na lang ko kag nagdali-dali halin sa boarding house niya. Kag nagpaharurot sang salakyan ko. Batian ko pang girlfriend ko nga nagatawag sakon. Pero wala na ako nagbalikid. Nagdiretso ako sa simbahan kag didto sa atubang sang altar. Ginbuhos ko ang tanan nga luha ko. Nangayo ako sang kusog kay Lord nga magpatawad. Hindi na magpanumdum nga magtimalos. Ako abi ang type sang tao nga hindi kabalo magtuman. Or ako abi ang type sang tao nga hindi kabalo magtanom sang kalain sang buot. Pagkatapos adto, ginpatawad ko na lang ang girlfriend ko. Pero gin-set free ko na siya. Nag-sorry man siya sa akin, pero wala na sang may mahimo ang sorry niya. Nasakitan ako. Ang lalaki nga nagapalangga sa iya, nga masobra pa sa kaugalingon niya. Gintonto niya. Ginhambal ko na lang sa iya nga I wish you happiness. Just go forward and never look back. Ginblock ko siya sa Facebook para wala na ako sa may makita nga makapasakit sa buot ko. Ginpilit ko gid nga pabakuron ng kaugalingon ko bisan masakit. Hindi mahapos ang mag-move on halin sa 8 years nga relationship. Pero kung kaya niya ibaylo ang 8 years namon nga pag-updanay, wala gid ako sang dapat kanugunan.
Wala niya ginhatagan sang value ang tampad nga pagpalangga nga ginhatag ko sa iya. Hindi ka manguan ang magpalangga sang sobra. Kaya ang matuod-tuod nga mangu, ang tawo nga ginpalangga mo na sang sobra, pero ginbaylo ka lang sa tawo nga bag-o niya lang nakilala. Sa subong, gina-enjoy ko anay ang pagka-single ko, naga-focus ako subong sa career ko, kag blessed man ako ni Lord. Isa ako sa mga top salesmen sa amon nga company sa bilog nga pungsod. Ang mindset ko subong unahon ko anay ang kaugalingon ko, ang kabuhi ko, kag kalimtan na ang mapait nga nagligad, because success is the best revenge. Asa diri na lang ako, madamo ka salamat. Love, Ron.